nanalo siya ng loto and then yung ticket na yun nagka-problema lang, na-plansya lang, kaya nga kinukontest ninyo. 12,391,600. Sinabi na po ng Supreme Court na bayaran na. Bakit dinidefine yung order ng Supreme Court? Pumunta sa Supreme Court at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na. Dadaan pa sa COA? Bakit kailangan dadaan sa COA? Paki-explain nga po in layman's term. Now, PCSO, 12,391,600. Sinabi na po ng Supreme Court na bayaran na itong ticket na pinalunan ni Mr. Antonio Filon Mendoza. Bakit dinidefine yung order ng Supreme Court? Mr. Chair, can I answer for the Yes, Chairman Felix Reyes, sir. Yes, totoo po na ang desisyon po ng Korte Suprema ay naging final and executory na. Okay. I was there when Mr. Mendoza went to the office, but unfortunately, one of the requirements is clearance from the Commission on Audit. And then we refer Mr. Mendoza to the office of the COA, and I understand that he was instructed to file because according to COA, it is a money claim against the government, and then there is this circular which need to be complied. So ang sabi po namin sa kanya, once he get the clearance on the same day that clearance will be presented to the PCSO, the check will be issued to him. Bakit kailangan po ng clearance? Samantalang ticket po yun na pinanalunan niya, tumama siya ng first prize, and then dinaan sa Supreme Court dahil nagkaroon natin problema sa ticket, di ba? Na-plansya ata. Totoo po. So ba't kinakailangan pagkukuha ng clearance sa Commission on Audit? Yung po ang sabi sa amin po ng COA that Sino po nagsabi? Nandito man taga-COA? Hindi ko po maintindihan, ano? Nanalo siya ng loto and then yung ticket na yon nagka-problema lang, na-plansya lang, kaya nga kinukontest ninyo. Pumunta sa Supreme Court at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na. Dadaan pa sa COA? Bakit kailangan dadaan sa COA? Paki-explain nga po in layman's term. Ba't kailangan po? sabi po ng COA ay this claim of Mr. Mendoza is considered a money claim. So, and a demand for payment of a sum of money, reimbursement or compensation arising from law or contract. Wait a minute, Judge, sir. Yes. You're a judge, right? Yes, I am Judge. Judge, sir. Now, kung ganun pala, lahat ng mga nananalo ng loto from now on, kailangan dumaan sa COA. Hindi po, Mr. Hindi, kasi Chair. that's exactly, It- you read to me consider- something, a circular from COA stating na kapag, since this is a money claim, kailangan kumuha mo ng clearance sa kanila. So, ang sinasabi ko lang, so ibig sabihin, from now on, lahat ng mga nananalo ng loto, kailangan kumuha muna ng clearance sa COA. Hindi po, Mr. Chair. Iba lamang po ang naging sitwasyon ni Mr. Mendoza Ano po kasi nga pinag-iba? po nagkaroon po ng legal disputes. Okay. So, at the time that he tried to claim the prize, nagkaroon nga po ng problema sa kanyang ticket. Okay. So, that's why it prompted him na mag-file nga po ng suit. At yun nga ho, nakarating sa Korte Suprema. Actually, ako as a former judge, when I received the decision by the Supreme Court, ang una ko rin noon inisip, talagang that's immediately executory and then the check should immediately be issued. But yun nga po, I understand that the PCSO, to be safe, we made parang inquiry po from the COA if we can immediately issue the check based on the final and immediately executory by the Supreme Court. Okay. But we were yun nga po. What's holding up COA to issue a clearance to Mr. Antonio Mendoza para maklaim na niya yung I understand po, Willing. hindi po siya nag-file ng hinihingi po ng COA. ano po yung hiningi ng COA? Ay, hindi ko lang po. I'm not aware, sorry Mr. Chair for that.
I think it's the COA who can better answer that. Why don't we do this, Chairman Reyes? Why don't you assist Mr. Mendoza Actually po, pinarating na po namin to sa comply kanya. with COA regulation? Pinarating na po namin sa kanya, natutulungan na po namin siya sa pagpa-file ng petition po sa COA Okay. para nga po mabilis. Yung po yata ang lawyer niya is advising other, parang ini-insist nila na there is no need for them to comply with what is being asked by the COA. So kaya po nagtatagal. Kami talagang amin nung sabi namin, we will prepare the petition. Okay, he just signed it pero iba po yata Sige. ang advice sa kanya ng kanyang abogado. Lawyer, okay. Pwede malaman what exactly the document na hinihingi ng COA to comply? Para po yata magpapile siya ng petition sa COA asking for a certificate of non-payment. So kailangan po niya mag-file ng certificate. So kami po pala ang nagbigay na nga po kami ng certificate of non-payment na pwede po niyang gamitin sa pagpapile po ng petition sa COA. And then pag pinanya po yung petition sa COA, ano pong susunod na mangyari sana? So i-evaluate po yun ng COA at pagka po na-complete na o na-satisfy na po ang COA, so probably they will give us the go signal for us to issue already the appropriate check. Okay, nagsabi ba yung kanyang lawyer kung bakit hindi nila gustong i-comply yung ni-request ng COA? Sorry, Mr. Chair, I am not in a position. I have not talked to the lawyer, Mr. Chair. Okay, sige po, Mr. Chairman Reyes. Tatanungin namin siya kasi he wrote us a letter. Ito nga, at nagpapatulong siya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Melo Manansala, sa ibang bansa kahit palukot yan talagang maklaim ng nanalo yan. Dito kasi sa Pilipinas ayaw ibigay sa winner kasi pwede nilang ibulsa na lang. Pahayag naman ni Major Guapo, ayaw bayaran ng PCSO para sila yung kumubra ng premyo, ang dami mga buwaya sa PCSO. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Gemma Vender. Congrats, after 9 years maklaim na nila yung premyo, kahit sobrang tagal, worth it naman. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.